Welcome back, everyone, to our podcast, Tea Intentions with Siga Babes. Yay! 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 Hello. I'm Pia. Ayan. I'm Danica. Sige, gulo-gulo na I'm lang. Betty. Gulo-gulo na lang. Gulo-gulo na lang. And we're Siga Babes. Our group of friends recently reconnected, talking about nothing, sometimes something. Something. So here we are. What are we going to talk about today? Pop culture. No. Current trends. Current pop culture. Yeah. Okay, friends. Okay. Sige, may alam ba The kayo? Kami ni Pia. proper title is Pop Culture According to Millennial Titas. Yan. Wow. Even though nag-Google kami just to find out those things. Ayan. See, even yung term natin Google. So who uses Google nowadays? Tita? Oo nga. Anyway. Okay, fine. Pero wait lang, akala ko ba, pag pop culture, millennial titas, edi ano siya, hindi siya recent. Hindi nga, Maybe according to us lang. opinion. Oo. Yeah. In the eyes of a millennial tita. Okay. Okay. I mean, who's gonna So start? let's define. Oh yeah, sige, Ay, let's sige. define. May definition tayo. So what is pop culture? It refers to, ayoko si Gemini AI ang mag-define para sa akin. Gusto ko si Wikipedia because we're millennials. Okay, let's see. Ano na natin. Meron pa ba siya? Updated pa ba yun? Ano ba? I-edit ko nga. I-edit ko. Pop culture, popular culture, also known as pop culture or mass culture, is generally recognized by members of a society as a set of practices, beliefs, artistic output, and objects that are dominant or prevalent in a society at a given point in time. So, basically, what's trending, in short. And I have one. yeah, go. What is? Sige. Which hindi ko, well, fortunately for me and my wallet, I never got into. Okay. Yung mga blind box. Yes. Yeah, hindi ko siya ma-appreciate. I'm sorry. I'm sorry people who likes blind box. Pero hindi ko siya ma-appreciate. Pero hindi Baka madalas. nakikita Mga ako. millennials yung sorry. talagang malalakas talagang gumastos dyan. Maybe the Gen Zs as well. Kasi, Yeah, the Gen Z, at saka Gen Alpha, can I add dun lang muna sa blind boxes? Okay, so, it's usually being seen sa mga toy stores ngayon, sa mga Toy Kingdom, I think, sa Toys R Us. Dun ko siya una na-encounter. they have a dedicated store, di ba? Pop, Yeah. pop summit. Yeah, pop. Ang hindi ko, yung napapanood ko online is, these people buy an entire box of, I yung, know. parang yung set, yung entire box full of the blind boxes, and then they don't know what's inside. Tas Yeah. minsan nadodoble. Parang in my heart and in my soul, iniisip ko, sayang pera. Doble. True. Tapos sabi naman nila, ibebenta naman nila. Sabi, That's you have to go through all that hassle. Yun yung purpose talaga niya. The anonymity of the item inside. Kaya nga parang just to get you buy more. Yun yung pinaka-ano nila. Oo. Kaya nauso Naging yung addiction hoarding. na. Kasi yun na nga, napapasok yung hoarding and stuff. But, I mean, don't get me wrong. I love them. Cute sila. Yung labubo na yan. A lot of people are like, parang hindi nila gusto. Pero I find them cute, but not to the point na Cute I would naman buy sila. it. Oo. I would buy it. Probably pag may magbibigay sa akin tapos gusto ko. Yun yung magbibigay sa akin tapos magustuhan ko siya. Tapos taga-UK ka, so- buksan ko. Usong-uso dito sa UK yan. May mga nagbebenta dito na nasa around 70k pesos. Wow. Para lang Wow. sa Kasi yung, diba, you can buy the one in the box for a cheaper price because you don't know what you're gonna get. But the Yes. ones na open na, syempre, tapos ako yung talagang rare. Oo. ma-mark up nila yan. Oo, sabi ko, Yes. ridiculous in my mind and in my wallet. True. It's a form of dopamine hit at saka gambling that's targeted towards, primarily children kasi. So parang in effect, parang natututo yung mga kids na, to gamble in a different wholesome way. Diba? For some way. Yeah, oo nga, Still no? gamble. Wow. Wala tayong But at a young age, alam mo yun, naka-experience na sila ng high of winning a gamble. Oo, Yes, diba? it's not gambling per se, pero it's like the same feeling eh. The brain cannot distinguish naman yung kung nagagamble ba to. But basically, they're getting a dopamine hit sa ganun kapag, ito yung gusto kong makuhang labubo or whatever na item. So, it's para sa akin, it's a very questionable thing din na nangyayari.
Mm. And for me, as a millennial tita, I would like to know what I'm purchasing with my money. True. Yes, I agree with you. True. Kasi I mean, may kilala ba kayong mahilig sa blind boxes? Wala. Not personally, no. Yeah, Mga kasi ako din kiddos. wala eh. May kilala naman ako. Kasi So, may mga kids, ako wala. Kasi anong tawag dito, mga nakikita ko lang siya sa mga IG reels, ganon, mga nag-open ng blind box, ganon. Yun lang yung closest encounter ko with blind boxes. Tapos nakikita ko din yung mga nagwawala pag hindi nila nakuha yung gusto nila. Grabe. Yeah. Mayroong ganun? Talo sila sa Yes. Oh my gosh. It drives the hype eh. Kasi, syempre, kapag yung parang talagang marketing ploy yan ng toy companies. Kasi, tama, pati Blackpink, nagmamarket din sila ng mga labubu, specifically si Si Lisa. Lisa, oo. So, May yeah, pera si it drives Lisa. up the price at saka yung novelty ng items. That's true. Wow. Ganun talaga. Hindi ako makarelate. Hindi ako makarelate. Hindi rin ako Safe naman. makarelate. Safe naman, oo. Yung tsaka yung mga alam mo yung mga Mickey Mouse na naka-X yung eyes? Si Kaos, yeah. Yeah, Ay, isa pa I yun. don't know I don't know Ang that. expensive niya and I don't know, ano ba siya? Hindi ko alam kung ano siya eh. Parang sculpture, ganun. Okay. Kasi Plastic nakikita ko sculpture. nung nagkaroon ng Uniqlo and that collab. Ang haba ng saan bang mall ako pumunta nun? I forgot. Was it MOA? Hindi ko maalala. Anyway, nasa isang mall ako. Tapos may opening sila for that item. Ang haba ng pila. Alam mo, kasi I'm the type of person na pag may mahabang pila, gusto kong pilahan, lalo na pag food. Yeah. So I think, parang, they are into something good. So I have to see it. Ganon. So, syempre, titingin ako, what is this? What is this ba? So, punta ako sa harap ng pila, titignan ko muna kung ano to, pipilahan ko pag it's something good. And it's something that I like. Ayun, parang Uniqlo and, what's that? Cows? Oo, si Kaos. Oh, yun. Hindi ko talaga alam. So, yun yung pinipilahan nila. Teka, ano ulit So, yun pangalan? yung, Kaos? Kaos, K-A-W-S. K-A-W. Just Oh lang. my gosh, tangin. Medyo siya popular. Lagi ko siya nakikita. Ay, mga Elmo. Yes, Yeah. meron. Sesame Okay, I'm with you. Yes, okay, I Yung saw it artist na. yun. Oo. I saw it already. Okay. Anyway, trivia na. Parang kasi yung blind boxes, it came from East Asian pop culture din, like yung mga gacha, gano'n. So that before mauso yung mga blind boxes, gacha was already a thing in Japan. So, yeah. Grabe yung gacha. May maglalagay. May ganun din naman tayo before when I was a kid. Kaso lang, ang hirap kasi. Never akong natuwa. Kasi nga, ang hirap if I wanted something. Kasi diba may choices doon. As if may choices ka. It's so random. May pictures. May pictures ang sasabihin mo. Hindi ka pwede maminis. I want that. Pero syempre, hindi yun yung makukuha mo, diba? So, sa point of view ko, ever since, hindi ko talaga siya na-appreciate. Parang I feel like yun lang siya, sayang sa pera. Pero ako na-gets ko naman siya even back then. Parang nakikita ko, pinopost lang nila yon parang to show you ano yung possible na makukuha mo. So, that's how I took it. So, yeah, kumukuha ko, like, yung sa nung pumunta ako ng Japan, 3 gacha ata ako. Nakatatlong nakatatlong try. Gacha. And they are hindi, no. Kasi hindi ka naman magtatry, hindi mo siya parang claw machine eh. Para siyang, alam mo yung gumball? Oo. Yun nga. Yung ikot lang. Ganon. So, ang tawag dito, may makukuha ka talaga. So, talaga, parang 3 ata ako. Kasi parang, first time, kasi may mga nakikita na ako dati na pailan-ilan. Pero din kasi nung pumunta akong Japan, first time ko makakita ng maraming ganon. So, parang, wow, okay, let's go. Anong gusto ko dito? Yung ganon. Pero parang nagda-die down na yung labubu, ano? Oo, nagda-die. Well, medyo pa rin siya. Big pa rin siya dito sa UK. Dami ka pa rin makikitang mga tao na merong ang bulking. Ang bulking niya sa sa bag. Nakita ko. Okay. Nakita ko pa rin siya. Pero I'm not sure about sa hype. Pero nakita ko rin siya sa sa yung mga stalls, yung mga ang tawag diyan tiangge. May tiangge din dito. So nakita ko siya yung mga nagbebenta ng mga Tapos kaso question na kasi ngayon yung authenticity. Kasi dito madami na nagbebenta ng fake.
Yes. Na-raid pa Oh. nga siya ng police kasi nga fake nga daw. So, ayun. So, but how would you distinguish? It's just a plastic thing. Alam ko meron silang ano yun, yung Authenticity card? hologram thing. Hindi, may hologram thingy sa paa. Oh, wow. Wow. Ah, Okay. alam ko, hindi ko sure, pero parang may nakita akong ganun dati. Parang may hologram something sa paa or whatever part. Parang ganon. Ayun. So, ano pang ano nyo? Something na Sa nauso fashion. ngayon. Oo, something na nauso ngayon Ano? sa fashion. Di ba uso yung mga aesthetics ng 70s, 80s, 90s? Napapansin nyo? Talaga ba? Really? Oo, no, yung Wala. aesthetics ngayon ng dito uso siya. I mean, uso siya, nagte-trend siya pa rin naman sa Parang yung mga damitan nila is parang mga 90s, yung katulad ng mga 90s prints na damit. O kaya yung mga retro na prints. Dito din, uso din yung mga ganon, yung mga bata-bata nagsususi na medyo floral na damit. Uso siya dito. Which I don't mind. I love it. ba? I love it. Pero, To be cute. ito ba? Parang wala ba akong nakikitang ganun? Ayun. Di ko sure. Ganda Ay, sa inyo. wow. Set. Di ko sure. Malamang di ako lumalabas ng bahay. Grabe ka, lumalabas ka naman minsan. Ayan. So, pag pumunta ka minsan ng na mall, minsan lang. Tapos may Pansin ko sa, is 90s na damit. ayun. Parang isa pa yun yung like the jogger pants, tapos crop top. Basically, parang athletics, parang athletic, sportswear pala, sorry, ng 90s, ganun. So, I love it. ano pa ba? Hindi na siya bell bottoms. Yung yung elephant pants pala. Oh my God. They like loose, May kinakalat. Gusto na naman yun. gusto nila yung loose yung loose yung malalaki yung shirt. Yun, may tawag sila dun. Oh my gosh, anong tawag dun? May tawag dun eh. Parang boyfriend t-shirt, boyfriend jacket, tapos boyfriend trousers, yun nga yung mga ganong so medyo malalaki yung sizes. Tapos, ayun, pero I love it as well. Sorry. Ang ano ko lang dun, as a millennial tita, kasi parang kulang sa length. Parang hindi nababasa masyado. Kulang. Oo. And on hindsight, it's so gross. Parang lahat ng dumi sa imagine mo yung basa na yun. Parang, oh my God, nagsuot tayo ng ganun. Oh yeah, we did. well, that naalala mo naman. Oh my gosh, yes. Tapos naiinis yung mom ko before kasi syempre, nasisira nga yung pantalon ko. Tapos, kadiri pag umuwi ako ng bahay. So, hindi mo lang pwede mag-second na gamit ka ng pantalon kasi nga kadiri na. So, nagwawalis ka na sa oo. So, Pero Pero yun. naalala niyo ba yung at one point, nauso yung bodysuit? 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 Oo, yung kaso, yeah, but that was like probably, pa natin yun. Parang panahon pa natin yun. Medyo pa tayo. Talaga pa? Panahon pa Parang natin yun. Kasi parang, 2018? may nakita ko sa ATC, parang last month. So, nakita ko siya. Tapos, alam mo yung naka-low waist pants. Tapos, bodysuit. Tapos, alam mo yung kita mo yung Gilid. Gilid. Yeah, yung it's nakataas. part of the forma. Yes, I know it's part of the forma. But the tita in me, I want to to pull up yung niya, yung pants niya. Okay. Teka, alisin natin. Pero yeah, I used to wear that as well. Like, oo. parang hindi ka nag-low rise dati, Rio. I know, but the tita in me, I'm old na. I want to i-cover yung girl. Like, let's cover up. I don't know. Napansin mo yung fashion nila, it's like, hindi ko alam if it's going to mark in history because yung sa generation natin, it's our generation eh. It's very 2000s or like 90s, ganun. Yes, fashion is like, parang cyclical, pero there's parang may demarcation ng generations eh. Like sa 70s, it's 70s because of the bell bottoms, it's 80s because of the makeup or whatever, the hair. It's 90s because of the grunge thingy. It's the OOs because of the metallic, whatever, ganon, motifs and yung ganon. It's the 2010s, because of the Tumblr aesthetic look na parang yung may scarf, alam mo yung mga Kangol hat, whatever, Tumblr look, whatever, Tumblr girl. So, ngayong 20s, yung I've got something trends na there. yan. May trend ngayon na hindi ko gusto. I mean, I love fashion. I don't mind fashion. Like, di ba sabi ko sa inyo, di ba? Yung kahit anong suotin nila, I love it. Wala namang kaso sa akin. Kahit anong generations yung lumas, I love it. May isang part lang ng trend na hindi ko magustuhan.
Yung Onitsuka Alin yun? na shoes. Serious? Don't like it. No! Because sometimes they wear it with dress, they wear it with skirts, and it's so kadire. With conviction, girls. I hate it. Tapos minsan ang tawag doon, what do you call this? Ang ano pa niya, ang nagpa-pop up talaga yung color. Kasi 'di ba? Para sa akin kasi minimalist dapat yung sapatos. It shouldn't really contrast with your look. Yung ngayon kasi Yes. minimalist madalas yung damit nila. Tapos pagdating sa sapatos, Onitsuka nila, biglang may red, na black, na blue, na tapos I don't like the shape of it. Tapos minsan nilalagyan pa nila ng tapos yung doll shoes yung parang doll shoes na Onitsuka yung itsura. Oh my gosh, that's even worse for me. Ayan, tapos lalagyan pa nila ng socks. Ako, I like Onitsuka. Meron ako. Ako rin, meron. I don't like it. Mexico 66. Wala ako. I don't Ay, like it. ang Onitsuka yung Mexico 66 na red and blue pa. Kitang-kita mo siya, girl. You'll hate me. Oh But my I gosh. wear it. Girls, may nakita I pa wear ako it a mga lot. nagsisilver. And you know, Oh my gosh. I cannot. I've always just been a Sperry girl. A Sperry girl. Well, basta yung ganong design I don't like it. I particularly don't like it. Siguro you know, yung I like skirts and dresses, girly. So, I know. So medyo nakita nga kita nagsuot nung isang beses, hindi na ako nag-comment. Hindi na ako nag-comment. I don't like it. I'm sorry. Tapos yung sa Fashion Week, kasi itong may kasalanan si Dua Lipa. Nakita ko kasi minsan una ko siya napansin kay Dua Lipa. Yung ballerina. Oh, Dua Lipa, did you hear that? It's your fault. Yung ballet sneakers, nakita ko kay kay okay. So siguro dahil ayoko lang din ng doll shoes. Dahil siguro doon. Kasi gusto ko ng doll shoes. Kasi hindi siya comfortable. Hindi comfortable yung doll shoes Kasi pag naglakad ka, ramdam mo yung sahig. Oo, actually. I don't like it. I think So, I've worn once yung doll shoes na yan. Comfortable naman siya, pero ang ayoko kasi kapag umuulan, basa ka kagad. ay nako, super. Ayun. So Yun yung ako, ayaw ko. mas gusto ko pang Alam mo, mag-wear ng Danica, you heels. will hate me. Kasi gusto ko pang bilihin yung Okay lang. Hindi naman tayo aiming to get magkasama. the Onitsuka yung yung Kill Bill. Okay lang. Ay, Magkano oo, yellow no. ba yan? Oh my gosh. Yeah. Gusto ko siya. I like. I don't really like this. I don't really like it. I'm sorry talaga kung sobrang popular niya. Ayan. Nauso pa yung mga metallic colors. Tapos, ang susuotin nila, neutral colors sa taas. Ay, gift ka, girl? Wala lang. Yun lang sa akin. So, that's all for me. Kasalanan ng Japan yan. Yung lahat ng pumupunta sa Japan, bumibili nung ganun. Tapos, Mura kasi. Nung pumunta, I still like the minimalist look. mura kasi, girl. Kaya yung mga pumupunta ng Japan, naka-Onits. Kasi mura. Yung paano ba? Yung Onits ko, kasi naka-sale siya nung bumili ako doon. Wala din ang balak bumili ng Onits Pero, napabili ako kasi sale siya. And, parang 4,600 ko siya nabili doon. 4K, 600. How much usually ba siya? Nakita ko siya sa mall kahapon. 8K? 9K. Oh, mga ganun. Ay, pucha. Talaga? Ano? Yeah. For an ugly Kaya shoes, nung pumunta diba? ako ng Japan, mura siya sa Japan. For an ugly shoes. Grabe ka sa ugly shoes na hurt ako. I like it. I mean, if it were in the range of 5,000, Yeah, I maybe don't would mind. consider. Yeah, I If I mean, were to spend 5K is a normal. nice. Para sa akin, if you want Pag a nice shoes, puntahan ng Japan, yeah. Oh, sa Japan na lang yung Kasi sobrang markup nila dito. Ewan ko ba? At saka walang tax doon, di ba? Kasi, Walang tax doon. Wala, If you're gonna buy it, they're Ibabalik not gonna sa'yo. tax Mm-mm. you. So, yun yung isa sa maganda nga doon. So, ayun, wala kang pag VAT. nag-Japan ako, bibili ako. Sige. Tapos papakita ko kay Danica. Ay, nako. Okay lang naman kung siguro maging neutral ka. Kasi May nakita nakikita kasi din ako naman na ako, pink. Ang cute ng Oh my gosh, pink. pink pa. Nako, ito na nga. Ito na nga. Yung asawa ko, he bought me, nung nasa Pilipinas ako, ang tawag doon, umiiyak ako ba sa yung bagay yung kami sa death nga ng dad ko. Naisip niya I will na lang, parang I'll get her something nice dito sa UK. Parang yun yung naisip niya as a present daw, parang Valentine's gift niya sa akin. Kasi nga Valentine's, nandun ako sa Pilipinas. Binilan niya ako ng Michael Kors na shoes. Ito, humanda kayo, girls. Hindi. Pink siya. Hot pink. Oh, wow. Oo, Wow. sasabi. Ah, Hot nice. pink. Hot pink.
Which is, alam nyo, ang comfortable niya. Pero hindi siya katulad ng, it's kinda, hindi. Nope, hindi siya ganun. Ano siya, normal, typical na wedge na pang fashionista na itsura. So, binila niya ako ng, di ko masuot. Kasi ang hirap bagayan. Oh, pating ba naman Ang hirap bagayan, girl. Pag-black ka na lang kasi. Baka pag nag-skirt ako, gagamitin ko siya. Pero pag kasi hirap mag-skirt ngayon. Siguro pag summer. Yun. Pero yun, wala lang. Para sa akin kasi wala. Mahilig kasi ako sa neutrals and, hindi, okay lang naman ako sa prints, neutrals, tapos yellow, ganun. Pero sa shoes, kasi nga, more on the practical side ako. I always go to white pastel colors. I don't go with black, maliban na lang kung boots siya. And, yeah, boots or leather. Or loafer. Magugulat kayo sa akin ngayon. Bakit? Kasi everything I wear is black. Same. Same. Ako, a point na, I like colors. to a point na I even dyed my hair really black. For the longest time, I've had my hair dyed to brown or blonde. Brown, yan. Ngayon talagang really, really black siya. Na parang mas gusto ko siyang black na black. So parang kala mong obese na Morticia Adams. Alam mo yun? Gago sa obese na Morticia Adams. Na-appreciate ko siya ngayon. First of all, kasi ang mahal magpakulay ng buhok. I true agree with you there. Iba na ngayon. Iba ang presyuhan ngayon. Kaya nagdi-DIY Yes. ako before talaga magkulay ng hair ko. Kaso wala na yung taga-kulay ko ng buhok. Mayroon pa rin kasama. Kasi si Tito yung nagpapakulay yun ng buhok. Meron pa rin taga-tingin sa akin. Pero I was thinking of dyeing my hair red ngayon. Pero ang tagal na nun. Siguro mga 3 years na. 3 years ko nang pinag-iisipan niyang red na yan. Speaking of hair dye, it's super accessible na ng mga hair colors ngayon. Yeah. Siguro kung nauso yung hair colors back then, ng mga teens natin, early 20s, you'll never see my natural color talaga. Pero, kasi, Oo. yung like mga blue, dati gusto ko talaga, I really wanted to have red, like fire engine red. Pero the closest thing that I could have was yung parang kay Merida. Yun dun sa, Same sa akin. Yung ganang Yung red. yung, lalo na pag sa araw lang. Actually, sa araw lang siya lumalabas. Pag Lalo na yung mga emo face natin, di laging may color yung hair. oo. Bawal Diba? na high school. Ano ka ba? Never ako nag-color Ayun. ng hair. Never ako nag-color ng hair. Ako. Virgin hair? Tagal na yun? Right. Wow. Yung sa akin, simula na Alam mo, kulay sila ako ng ulit. hair. Ako, tuloy-tuloy na yun. Lagi ng brown yung hair ko. Maliban na pagpunta ko ng UK. Mahal kasi dito. Wow. Oo. Nakita niyo naman yung mga pictures ko kung ano-anong kulay yung buhok ko. Same. Makikita niyo sa Instagram ko yung kulay ng buhok ko doon. Talagang lalo na yung fashionista era ko. Yun. Yes, nagpa-blood ka rin nun. Ako never pa ako nagpa-blonde. Hindi ka nga nagpakulay. Okay, Nilolokan okay. tayo. Hampasin kita eh. Balikbayan Pero yung hampas kasi, mo. alam mo, nakakainis yung naggupit ng hair ko. Kasi, sabi niya sa akin, uy, ano to? Parang virgin hair ba to? Kasi itim na itim, ang ganda. Ganun siya. Sabi ko, oo, hindi pa ako nagpapakulay ever. Tapos tinitignan niya yung hair ko. Sabi niya, kulayan natin. Ganun siya. Sabi ko, akala ko ba maganda? Ba't kukulayan mo? Sabi niya, hindi, mas maganda to pag kinulayan. So, ewan ko sa Siyempre, kanya. kailangan niya kumita. Siyempre. Ay, Di ba, gigil. Di ba mas Nagigigil scary? siya kulay. Ang matagal siya, kunwari magpapablond ka as virgin hair. Ang tagal niya, matagal Matagal ng siya. developing. Oo. Ayoko pa. Mm. Blue pa. Ano Yung hair mag-blonde ko, din ako noon sa Singapore. Pero that was the most blonde I've gone. And then after nun, never na ako nagpa-hair dye. Okay. So ngayon, virgin yung hair mo? I mean, virgin yung Yes. look mo ngayon. Yes. At saka I'm going gray na rin. So I'm just letting it be until it mas disturbs ganyan. me. Yeah. Ang dami ko ng aged hairs. Yung mga baby hairs ko is already elderly. Same. Ako din, may ilan na ako dito. Nagpa-ilan din na. Dadagdagan natin ko. Yeah, we're not This- old. This year lang siya nag-start. Actually, last year, really black yung hair ko. And then I noticed this year, nagwa-white-white na yung hair ko. Oh my God. Tapos Matagal nasa harapan siya. Sabi ko, oh my God, I'm Mm-mm. turning into Jean Grey. Yes. Ayos. Pero nung ako kasi, meron na akong pailan. Bago ka pa umalis, di ba, Danica? May mga white hairs na ako. Mm-mm. Do you remember? Yes. Yeah, parang ganon. So, mga pandemic days, may mga white hairs na ako. Ako I'm that ngayon, parang meron akong 3.
As in, nakikita ko siya. Mm. Tatlo, nakikita ko siya. So, bibilang ko yun eh. Uy, tatlo ka na. Parang kahapon, 2 lang ah. Ang bilis sumaba eh. Tapos before parang ano yun eh, parang treasure hunting pag nakikita mo. Kasi may gini pag inaano mo, pag mahaba yung hair mo, tapos parang iniisa-isa mo siya hinahawakan. Tapos may makikita kang iba yung reflection. Sabi, ay, may puti. Tapos pupunutin ko yun. Pupunutin ko yun. Sabi ko, tapos parang wow, may puting buhok ako. Yung ganun, parang tanga. Antayin ko na lang si Hailey umabot sa right age. Tapos bayaran ko siyang para bunutin yung white hairs. Baka mahal na, baka I will pass on the tradition. Baka benta Ay, na mas isa. nakabunot ng yung patay na white hairs. Hindi May pa patay na ako, white hindi eh. pa ako nakabunot. Hindi niyo alam niyo yun. Yung nangangati. Oo, may ganun eh. Oo. Yun yung So, yun yung pinapabunot nila. pinapabunot ko sa awa ko. Yun yung pinapabunot ng mga Nagtatanda old na people natin. before. Oo, matanda na tayo. Ganun na. Kaya I have no compulsion to dye my hair anymore. As in like, kahit na sabi ko, ay, ang dami ko ng gray hair. Sabi ko, this would look so nice kapag red yung kasi hindi mo na kailangan i-bleach. Lalabas na lang talaga yung red or like kung anong kulay. Pero sabi ko, wow, I'm so old, hindi ko na iniisip yun. Ako parang na lang, boredom na lang. Kunwari pag pag hindi naman ako, pag wala akong ginagawa, parang kung ano naiisip ko. Parang gusto ko ngayon nga, sabi ko nga, ba't hindi ko na lang putulin yung kuko ko? Haba na naman ng kuko ko. Nakakalimutan ko na siyang putulin. Ay, speaking of nails, yun, isa pa yung fake nails, girl. Yes. I'm just getting into it. Never ko na to-try yun. Never Masaya pa. siya for me. Masaya, yes. Agree with Bets. Even know. Pero okay, sa mga uso ngayon, I like the fake nails na mukhang maganda. Pero may mga tao kasi na so exage yung haba. I cannot that. Na, It's not can you even practical. function? Can you Diba even function? Yes, that's true. Yeah. That's a good question. Oo, sobrang haba ng nails. Like how, I like long nails. I love looking at women's hands na yung gawa yung nails. Gustong-gusto kong tinitignan yan. Pero pag sobrang haba, sabi ko, ano yan? How do you Ano even yan, clean girl? yourself? Yes. Oh, how do you wash? How do you clean yourself? Oh my gosh. Kasi there's like you should stop at some point in terms of length. Yes. Yes. And there's parang may magandang length and there's too much. Oo. Diba? Oo. The tita in me wants to try. Wow. Try mo once. Try mo. Sige, maghahanap ako ng maganda. Kasi may iba na parang yung mga nakikita ko. Saan ba ako nakita nun? Basta may mga nakita ako na parang ang cheap niyang tignan. Is it like that? Or gaganda siya pag natikit mo na sa nail? Depende kung saan mo binili, number 1. Number 2, kung pina-customize mo or handmade siya, mas maganda. Saan kayo Handmade? Wow. Handmade, medyo mabigat, girl. Meron. Kasi ako bumili lang sa Shopee and some of it looks really fake. Pero kasi kinorte ko na lang sa sa nails ko para magkasya siya. And then it kind of looks natural naman pag malayo. Pag Meron akong libro, Book of Fake Nails. As in literal. Really? Malaki, extensive collection of fake nails. Kasi I love nails. Oo. And then, kasi dati, when my natural nails were very, very long, talagang, pinapaayos ko siya. Pero girl, ang mahal eh. Yes. Tapos, ang time consuming, as in, abot ako ng 2 hours? Kasi syempre may foot spa pa. Sa akin, the whole konting day. massage. Pag ganun. Parang half day, kasama na yung foot. Syempre, wala na akong ganong oras, di ba? And wala na rin akong ganong patience. Tsaka, sumasakit talaga yung puwet ko. Oo. Yes. Inaangat ko yung kabilang side ng puwet ko para medyo makahinga-hinga siya. Tapos yung next naman, yung ganun. Alternate sila. Speaking of, I'll show you my nails noon. Wait lang. These are my nails. Loading. I love it! Ang ganda. Parang I love the pamatay. fact na, nung pagkatanda natin, sobrang arte na natin. Parang nung bata tayo, parang ang dugyot natin, di ba? I love it. Ang ganda. Oo. Just ang slender ng fingers mo. So, bagay na bagay siya. Thank you, guys. Actually, yung kamay ni Pia, kahit dati pa. Oo. Sa akin kasi chubby eh. May muscular pa. Salamat. But Kinilig ko na sa inyo. Pero alam niyo, if you have the long nails, like in that shape as well, as in, magmumukhang slender yung fingers mo. Ang ganda. Diba?
Kaya Hindi na-addict pwede ako sa mag-long nails kasi ang brittle ng nails ko, napuputol. Ganyan din yung sa akin Okay, before. press Nagbago na sa akin. Hindi ko alam kung anong ginawa ko. Pero nagbago siya. Biglang, yun na nga, okay na siya. Nung nineglect ko siya. Char. Nung nineglect. Ganyan neglect. Kaya ako, neglected naman to. Grabe. Tsaka sa Shopee ko lang binili yun. And then, wala kasi siyang size. So, talagang pinilit ko, ginupit ko yung sinukat ko siya sa nails ko. Kasi ang pangit niya, yung sumasobra sa nail bed. Mhm. Really looks Mm-mm. fake. Oo. Unfortunately, yung mga sizes na binebenta sa Shopee, yung small size, saktong-sakto siya sa nails ko. I don't know if I have pictures anymore. Ano pang list niya of ano? Ano ba ba? Ay, speaking of going back to hair, okay, yung mga trends ng buhok ngayon sa boys, the broccoli hair. Discuss. Ano yun? Ano ang broccoli It was hair? it was a thing back then anyway. Remember yung itsura ni Dao Mingsa, anong pangalan niya? Yung sa Voice Over that was it. Flower. Oh, Yeah. this broccoli hair. Yes. Broccoli Pero that was hair. called doodle hair, di ba? Kasi si Justin Timberlake din. Okay. yes. Gets. Okay, Mas so. pinating. Ganda no? Oo. Pero yeah, oo. Uso nga siya ulit. Uso nga siya. Nauso siya ulit. Pero yun nga, sa Hanayori Dango kasi, na siya, kumbaga, medyo, na siya, naging trend na yung ganun dahil nga doon sa buhok nga nung guy. Nakalimutan ko yung pangalan ni Jun Matsumoto dun sa, dun sa Voice Over Flowers. Nakalimutan ko. Oo. Pero, Tsukasa ba yun? Pero nung panahon natin, nung high school tayo, ang uso yung yung bangs ng mga lalaki na cut flip pataas. Oo. Jeez, yes. Kaulik, yun. Yun ba yun? Yung ba yung tawag doon? Oh my gosh. Yun Eh, may yung mga tawag ba bibili yun? sila Tama na ba yun? madaming Pero gel. na-imagine nyo, yung nakataas na, Yes. yung nila yung nakataas. Kisms. Ginigel. Ginigel pa. Tapos tinitingnan mo kung gaano katigas. Oo. As a student doon, talaga tinitingnan sabi ko, pag nahulog bang butiki dyan, mamatay. Tapos syempre usong-uso as in talaga yung bench fix ba yun? Yung Yes. ano tawag doon? Wax yun, no? Yeah, wax. Oo, Gel. So, Yung gel before, tapos nag-move na sa wax. parang Mga yung ganun. wax is na yun, parang 2010 to 2015 na yun. Wax. Yes. Oo. Naalala ko yun. Kasi yung mga katrabaho ko nun, di ba, syempre nagtatrabaho ako yung team ko nun, puro lalaki madalas. May mga wax sila doon sa nila. Sa tabi ng workstation nila, may mga wax sila doon. Tapos bawal hawakan pa rin yung ulo nila kasi yun nga. Ayan. Pero ayun. Pomade na ngayon. Ano na? Pomada. Pomade. Wow. Pomade. Ba, matagal na yun? May wax pa naman. Pero parang yung sa mga gentrified barbershops, parang pomade or whatever. Pomade. Yun na ngayon. Pomada. Pomada. Tawag nila? Yes. Pomada. Or ano tawag din yung egg white? Char. Yuck. Hindi egg white yung pomada. No, Ay. Pero matigas yung sa egg white. Parang, hindi ko ba nakita yung egg white yung gamit. Baka pauso lang ako. May gumagamit talaga. Mabaho nun. Mabaho siya. Hindi ko alam. Hindi siya mabaho in a sense, pero siya, it really holds well. Yung egg white. Oo, kasi titigas siya. Kasi nagda-dry yung egg white so I think it doesn't really stink that much. Pero Might smell eggy. Ano ba siya? Smell eggy. Malansa. Might be, pero ganda pa pakinggan. Might smell eggy. Pero totoo, malansa. Siguro depende sa freshness ng egg. Maybe, Bibili ka, fresh egg ba to? Oo. Might. Kasi it might work. It does work. Tatanungin ka, anong ginagamit mo sa hair mo? SM bonus. Oh my goodness. My favorite yung brand ko when I was in the Philippines, SM Bonus. Kasi yun yung mura. Hello. Mas mura dun sa mga bumili ka na lang ng isang buong tray. Isang buong tray. Yeah. Parang 30 pieces, 300. True. Totoo naman yan. Sa social media ba? Meron bang trending na tipong Before, of course. Pero, ang dami. Social media, ang dami. Ang tawag dito yung mga influencers. Pero, yung mga dance, ano yung dance? dance craze. Challenge. Yeah, challenges. Ayun, dance challenge yun. Mga TikTok. Speaking of, kasi napapansin ko, especially sa mga parties, gano'n,
Yung mga bata na sumasayaw ngayon, they cannot finish a whole song. They just dance the chorus. Kasi yun yung narinig nila sa sa Yun lang naman din kasi Yes. nakikita nila eh. Oo. Just the chorus. Tapos sa mga social media, lagi ko nakikita yung mga influencers. Tapos yung mga I mean, lahat gusto maging influencers nowadays. Joke lang. Yeah. Podcast. Ayan. Back in our day, tanungin mo yung bata, anong gusto mong maging? Ako, gusto maging doctor. Gusto maging ganyan. Ako, gusto ko maging TikTok influencer. Ganon. Iba na ngayon. And, and as a tita, I don't know if that's okay. Parang, kasi being an influencer right now is something, it's a good job. It pays the bills. And, I mean, there's nothing wrong. It's hard work It's as well. okay. Yeah. Oo, kasi mahirap mag-step ng content, to be honest. Mahirap mag-edit. So, it's Hirap a good maging viral. Nakakahiya. Sinagsabi mahirap pag-edit, di nag-edit. Okay, go. Mahirap talaga siya mag-edit. Edit eh. Kasi I remember Edit eh. watching before, para maging influencer ka talaga, kailangan talagang sobrang kapal na mukha mo, sabi daw. Oo. True naman. True naman. Kasi Kasi, ka mahihiya. pero parang as a tita, is that okay? Kasi parang nawawala na yung interest ng mga bata na maging doktor. Parang in the near future, kung lahat gusto maging influencers, parang ilan na lang yung gusto maging doktor, ilan na lang yung giging teacher na maayos. Andiyan pa rin Okay, naman ganito yung mga Chinese people na are still really, are really pushing, Hardworking. hardworking and really there to become doctors, lawyers, and things like that. I mean, meron pa rin naman din sa atin, Asian parents who's Ang take forced ko to dyan, educate. sorry. Ang take ko dyan, kanina pa. Ang take ko dyan kasi, madaming, tawag dito, not everyone can be an influencer. Not everyone can be a doctor. Not everyone can be an engineer. So, guys, kapag saturated na yung market, it's not about being viral. It's not about going viral sa content mo. Usually may mga backer yan, may mga agencies, may handlers yan eh. Medyo imposible kasi to make it on your own. So, sa dinami-dami ng content ngayon, tapos yung algorithm, it changes like, I don't know for how frequent, pero kapag nagbago yan, you need to change your formula again. You have to be really adaptable. Tapos, you have to be observant kung ano yung mga trending, ganon. Ano yung mga videos na magwo-work. So, it's hard work. Hindi siya, yung magka-camera ka lang dyan, matik na may pera. No, it doesn't work that And you need to be consistent pa. Hirap need pa to be maging consistent. consistent. Well, kaya ngayon kasi mahirap din naman kasi maging influencers. Kasi hindi ganun kadali magkaroon ng content na something that will interest a lot of people. Pero yun nga kasi yun nga yung sabi mo, not everyone can be influencers and not everyone can be doctors or teachers. Pero yun nga kasi ang inaano ko doon kasi nag-ano ako before nag-try akong yung tawag dito like 2 years ago ba yun? Basta nag-try akong mag-teacher, yung mga English teacher sa online. Yeah, so na-compare ko yung mga students outside China and from other countries na outside China and within China. Sila yung mga Chinese, like they really want to be successful and they are really working hard for it. And parang ang tawag dito, gusto na maging doctor, gusto nila maging scientist, ganyan. Architect, engineers, ganon. Tapos yung may isang student ako from Thailand. It's okay daw. She doesn't need to study English kasi daw mag-viral naman daw siya. Oh, wow. Good luck sa kanya. Okay. Is she well known na ba? Ilang taon na ba yan? Bata. Nung time na sinabi niya sa akin yun, she's like 7, 8, parang ganon. Pero parang kasi naisip ko, parang kaya medyo na-alarm ako doon. Kasi parang, ito yung magiging generations ng kids natin ngayon. They will look up to influencers. Na yung influencers, not everyone are good. Not everyone are, there are good influencers and may mga gusto akong influencers. Pero not everyone are good. And kids are gonna look up to them. The tita in me is very upset about that.
Si Hailey nung umpisa kasi on YouTube Kids, meron silang yung mga people playing those kiddie games, tas ini-stream nila. It's not Oo. Roblox or anything. It's different kind of kiddie games. Tapos yung si Hailey yung tipong, welcome back to my channel. So nagaganon siya. Then after a while, sabi niya, Mommy, I wanna be a doctor, princess, ballerina. Sabi ko, oh Patay girl, tayo ang dami dyan. nun. Oh. Sabi ko, Tito Dan and Tita Rio said that you'll be a pop star and they'll manage you. Parang nakasama pa kami. Oo. Kaya mo siya gusto niya maging princess. Go ahead. Mhm. Oo. Pero like I said, I Okay. think yung katulad nga yung sinasabi ko sa'yo sa China, parents won't allow that. Kasi sa China, this is something that I saw sa internet, parang article. So, yung kid plays a lot of online games and he wants to be like a e-gamer, like streamer type thing. Basta yun. Esports streamer, mga ganun. Mga type ng sa game. So, yung dad niya hired a group of gamers to kill him every time that he goes online. Yeah, I've heard. Yeah. So, Talaga? yeah. So, hindi pa Intense, ah. hindi papayag yung parents to just I mean, I do understand that yung sa esports, they get lots of money. Pero But you have to be exceptionally good for that. exactly. Talagang, Mm-mm. True. So, Oh, ayun. tsaka kasi, yun nga, not everyone can be good like that. Mm. I I mean, hindi ko naman pa dinadown ng mga tao. You can be good. You can be whatever you Mhm. want. But, be a good role model to kids. Yeah, but the thing is, it could go both ways. So, pag hire niya ng mga, kumbaga, killers nung anak niya dun sa game, he could either be so good or he could actually quit. Diba? Mm. That's not bad. That's not bad. Lalo na kung lalo na gumaling yung tao, tapos yung tipong nandun na siya sa he become like exceptionally good, then that's good for him, diba? Pero yeah, like I said, andyan yung mga Asian parents that won't really allow that to happen. I doubt it. Well, yeah, totoo naman. Pero kasi, I don't know if ngayon yan, parang, is it just a trend right now? Parang magda-die down ba yan in the future? Parang, I doubt. Kasi mga bata naman yan eh. They don't know anything about the real world. Exactly. When I was a kid, I wanted to be like an artist. I wanted to be a doctor. Saan ako nauwi? So, I'm a freaking engineer. Hindi pa lisensyado. Pero yeah, nagbabago siya. Oo, totoo. At saka ang mga kasi, ang mga, yung mga kids ngayon kasi, nag-explore pa sila eh. Mm-mm. 'Di ba? Mm-mm. So, yun nga, tama si Danica, nagbabago-bago pa yun. Ako din eh. Gusto ko maging dati. Gusto ko maging teacher. Ang dami kong gustong maging. Tapos, gusto ko nga, naalala ko, gusto ko pa nga maging ang tawag doon yung mga nag-ooperate ng yung mga nag-ooperate ng mga bulldozer. Gusto maging ganun nga dati. kawawa. Oo. As in, legit yung mga, di ba may mga ganun namang bata? Oo. Magtatrabaho sa Bata na Jollibee gusto para libre yung fried chicken. Tatrabaho sa Diba? SM May mga para ganun namang malapit bata. lang sa SM. Ganun. Oh, Babaw. pero yun, Mm-mm. pero, Lesson is don't quit your day job. Well. Totoo. Oo. very true. Oh, Mm. totoo. Kasi, naman ang tawag dito, kasi may mga times na pag naging viral ka ngayon, trendy ka ngayon, the next week, may mga bago na naman eh. Oo. Yeah, but what I like about social media nowadays and influencers nowadays, ang dami na open na jobs na hindi ko alam before. That is actually right out there. Kumbaga, mas sila ngayon, kumbaga, mas open yung world. So, yung different types of doctor, may doctor na nagdi-deal lang talaga sa allergies. Yung mga tipong ganon, I was really, amazed kung gaano ka-wide yung range ng mga professions na pwede mong kunin. Kasi before, bang alam nating professions? Yung sa engineer nga, ang alam ko, engineer is engineer. Hindi ko alam na meron pa palang iba't ibang sa ngayon when I was a kid. Tapos, yung sa naman, sa doktor, akala ko, once you're a doctor, alam mo na lahat. Hindi ba pala yun? Diba? Oo, may specialization. May mga... Diba nga nung panahon natin, yung usong course? Nursing. Nursing. Nursing, yes. Makita mo, diba? Yung friend yung muntikan na maging nurse. Ako, pinagdasal ko sa IT. baklaran yan. IT. IT ang lola nyo. Ang influencers, there's pros and cons din naman kasi. Parang yun nga, parang they can open you to something new and good.
But parang ang mga influencers kasi there's also negative effects. Like, they're giving you unrealistic standards. Like perfect skin, perfect luxury vacations. Yung mga ganon. Parang they're giving you unrealistic standards. Yung parang, sobrang close ka na sa if you're an influencer, sobrang close ka na sa cancel culture, bashing, so pati mental health mo apektado diyan. yeah. So, yun nga, may unrealistic standards then, tapos, comparison ng cultures, yung body nila masyadong maganda, yung ganon, yung income nila, yung success nila, yung mga fake expertise nila, lahat. May mga nakikita ako ngayong IG reels about health na they're not doctors, but, yung parang, they're not doctors, but they're saying something about, your health. And may napanood din akong reel na parang nire-review ng mga real doctors yung mga sinasabi nila. Na dapat hindi, ganon. Dapat mali yung Tapos sinasabi nagpo-promote pa nila. ng supplements, ganun. Diba? Oo, mga ganon. So, they pressure you to buy things. They pressure you to buy skincare, clothes, supplements, gadgets, whatever. So, may cons din naman. That's why I like Mm. naman yung part naman ng pop culture, which is cancel culture. I like it if done the right way. Like for correct. example, pag kunwari ito na lang yung sa politician. Rather than following them, how about you unfollow these influencers, the anak ng contractors? Tapos, don't like their photos, just add the hate Report. Gagi. Report Mhm. block, o diba? At least, minus one follower rather than, kasi yung pag ganun, parang, yung hate mo, minsan, ang nangyayari, nakadagdag yun sa following nila. Which is, I don't know. Oo, sa engagement. Oo, sa engagement. So pag may ayoko talaga na it's either binablock ko, unfollow, block. Mga ganun. Ganong level ng Correct. cancel sa akin. Pero sana Actually, ganun. I think you can report yung mga ganun, yung mga nepo babies kapag yung tingin mo it's excessive nga. Tapos you can have an independent agency dito sa Philippines to have it checked it out. Oh. Hmm. Talaga? May ganon? Yeah. Di ko Pwede ka mag-report, yes. Pero syempre, bahala na sila kung ano. Pero you can report it if you think something is amiss or Interesting. So yun. I like cancel culture when done right. Well, actually, parang lahat naman may may pros and cons naman. Lahat. Cancel culture, when done right, is good. It's okay. Diba? It raises awareness. It can be protective. Diba? Parang also, I think the only problem is with sa cancel culture sometimes is parang sa sobrang dislike mo ng person, you refuse to hear all sides. Parang ganun. So, pero may point naman din ang sinasabi ng iba, I guess. Pero, yun yung problem as with, matagal ng problema, miscommunications and stuff. So, that's, very human. It's okay. I guess. saka kasi, sa cancel culture kasi, isa pang problema sa cancel culture, parang punishment without due process. Parang kasi parang lahat ng let's say parang itong taong to may sinabing mali or whatever, hindi nagustuhan ng mga tao, ika-cancel na nila. Pero kasi may ibang cancel culture, may mga ibang na-cancel din na may logic yung sinasabi nila, pero let's face it, ang daming bobo ngayon online. So ika-cancel nila kahit hindi naman dapat. Yeah, it's the court of public opinion. Kasi life is not black and white eh. It's mostly gray. Yeah, may sila, ba tawag doon? Mob mentality. Ang cancel culture ba, does it create fear culture? Yeah, I guess. Nung panahon ni Duterte nun, 'di ba yung nagre-red tag, yun yung canceling nila ng mga those who speak against them. So I guess it's their form of canceling people. Like si Angel Locsin, she's still in hiding parang gano'n. Talaga? So, yeah, because of what happened to her during Duterte's Ano nangyari sa kanya? time. Ang alam ko parang na-dox siya tapos ang dami siyang mga threats. So, after nun parang tumigil na siya sa social media.
She refuses to go on TV. Ganun. Hindi na siya lumalabas. Basically, a lot of people miss her already. Yeah. Angel, we miss you, FYI. Well, sa bagay, oo. It creates fear culture. Kasi pag nag-speak honestly ka, mag-disagree sa'yo ang public, ka-cancel ka na nila. Kasi yung canceling, parang it's a form of protest na rin. Like sa France, di ba? Yun yung protest nila. They cancel their government with flair. So, yan. So, ano pang meron kayo? Pop culture. Music, guys. Music. Oh my Music, gosh, yes. music. Beanie! Ha? Ano? Beanie. Beanie. Okay, yun yung ano. Okay, end of discussion. Hindi ako makareact. Well, I mean, yung OPM natin, I mean, it's still flourishing kahit papano. They've got their, naman. Tuloy, may iba silang vibe. It's more of like a soul type music sila ngayon rather than before kasi medyo rock-ish na, Yes. Yun yung, pero ngayon parang soul na chill music ang OPM ngayon. Ay, can I add to that? Wait. May nag-comment dati. Tawag dito. I think it was yung nag-announce yung My Chemical Romance na they're going to go on tour or something, or like they're getting back. Tapos may isang nag-comment, why are millennials gatekeeping My Chemical Romance? Tapos yung isang nag-comment, kasi baka is-low reverb nila yung mga kanta. Ang dami ko nakitang memes about like My Chemical Romance, tapos yung mga millennials na attend, yung iba wala ng buhok daw. Aminin mo, madami na tayong kilala. Oh my God. Wala ng buhok. Grabe. Yung mga emo hair na mahaba, wala na. Wala na. Tapos mga may seat na kasi bawal na yung nakatayo, hindi na magma-mosh pit. Wala, nakaupo Hindi na. na kayang tumal. Pero kalbo, pero naka-eyeliner pa rin. Oo. Bakit? Kalbo na eyeliner. Oo, grabe. Alam mo ba, nanood ako ng kasi dapat manonood si ate ng, ang tawag dito, ng concert ni, what's his name? Ni Jason Derulo. Okay. Tayo yung doon kami sa So, ako yung pinapunta niya kasama ng pamangkin ko kasi nga, di daw niya kayang tumayo ng 2 hours ng 2 hours. So, ako yung pinasama niya. Grabe, girl. Ako din. I'm getting old. Parang sumasakit na yung tuhod ko. Katayo lang ako 2 hours. Pero enjoy naman ako. So, girl, isipin mo, nanood ako ng River Maya. Siyempre, tayuan yun. So, wala pa 30 minutes, sabi ko sa friend, higa muna ako dito. Ang pali ng higa mo na naglatag ng airbed. Naglatag ng airbed. Buti nga, airbed na naisip mo. Ako nga, banig eh. Masakit sa likod. Pero masakit nga sa tuhod. Grabe, I'm getting old. I'm old. I'm not even 40, pero why do I feel like I'm 50? Oh, there. Isipin mo, nung nasa concert ako ng River Maya, ang ginagawa ko is, nagsasearch ako sa Shopee, yung mga foldable or portable stools, chairs, gano'n. So, bili nga ako ng ganito. Meron yung nakalagay lang sa likod ng ng saan alak-alakan mo. Tapos pag nakita ko yun. Ay, nakita ko ganun. Ay, nako. Okay pa naman ako so far. Okay pa naman ako. I think, tingin nyo, it's because, nung bata pa tayo, di ba yung mga concerts natin, we kept on jumping, mga ganon. Talagang yung bouncing, gano'n, sa mga concerts. So, sinisingil na ba tayo nun? Probably. Baka nga. Baka. Oo, I think so. Probably. Mga clubbing days God. din na Oh my gosh, clubbing. dabing sayaw. Oo. Parang, pero siguro I was 26 years old. Nag-club kami nung mga kaibigan ko. Pero hindi yung club ba? Lang to. Pero, medyo, siya, hidden na parang independent club siya. So, medyo may mga high profile pa rin kasi nakita ko sila Georgina Wilson nga doon. Tapos, lang. Pero sobrang lang siya, close-knit lang na people yung may alam nung na yun, ng event na yun. So, pumunta ako doon with my 2 friends. Niyaya ko sila. Sabi ko, gusto niyo may experience? Gusto niyo may experience mag-club, diba? Tapos, tangay na ng mga yun. Sorry, napamura ako Tangay na ng mga yun. Umupo lang sa gilid. Tapos ako nandun sa gitna, nasayaw. Yung dalawa buong 3 hours namin na nandun. Nakaupo sila, nagsiselfone yung mga bakla. Di ko sila mapasayaw. Nag-club pa kami. Pero,
Alam mo sa club, nagulat ako kasi sobrang bihira lang ako mag-club. Siguro bilang sa isang kamay yung time na I went to a club in my entire life. Nagulat ako na yung mga tables, may bayad ka may pa. May bayad. mga 5,000 pesos. Sabi ko, 10K, ano naman ganun lang. drinks yun? Ano yan? Ba't ang mahal? Wala. Ano, kumbaga parang yun yung reservation mo na meron kayong... Oo. Oh, well. Mura yung Pag mga lasing ba kayong lahat, wala nang pakialam. mura yung mga yung mga nakatayo lang na table. Oo, mas mura nga yun. Oo, mas mura yun. Dati dun lang kami. Sumasayaw ka Siyempre, rin, yung Rio? mga millennials, pag nagka-club, business casual yung suot. Sumasayaw ka rin, Rio? Ka-heels pa. Hindi. Yung naka-heels pa tayo. Pero I think yung mga bata ngayon, naka-sneakers na lang sila when they go to clubs or bars. Parang ako naka-sneakers na ako nung mga panahon ko. Parang double check ko. Titignan ko yung Instagram ko kasi may picture ako. Naka-sneakers ako. Naka-sneakers ako nung pumunta ako sa club. Ang hirap, girl. 3 hours na nakatayo, sasayaw, naka-heels. Oo, Tinis pero ko. yun, nagpapakute ka sa mga guys yung gano'n. Hindi ka na cute pag mukha kang hulas. You're not Tama. cute. Pagod lang yan. Lasing na sila nun. Okay na. Oo nga. Kasi hindi mo na mararamdaman yung legs mo kapag lasing ka na. No, mararamdaman mo pa rin. Oh, nako, especially the next day. Yung next day talaga yun. Pasakit yun. Pero pag nasanay ka naman, may mga heels na okay eh. May heels na ako na parang nasa 2 inches lang or 2.5 lang. Or 1.5 lang. Na kaya kong ipantakbo, ipanglakad-lakad yun ng 8 hours. Okay lang sa akin. Kami, bihira lang talaga mag-bar noon. Ayoko pa naman yung may mga naaamoy akong ibang tao. Wow. Ganun. Wow. Oo. Exclusive. Sayaw Scary. sila, tapos pawis na, tapos, girl, parang guy, go away. You don't smell fresh anymore. Nakakatawa. Ay, nako. Ang ano naman doon. Natawa naman ako doon. Natawa yung makamoy ng ibang tao. Grabe yung bawal makamoy ng ibang tao. Ayaw makamoy ng ibang tao. Kakatakot. Pero bakalakas yung amoy niya. Ang napaka-exclusive. Napaka-exclusive ng ilong niya. Sobrang lakas ng amoy. May mga ganun kasi talaga. May boys and girls na ganun. Buti na lang nung nag-club ako, hindi naman ganyan kalakas yung pang-amoy ko. Paano naman? Nagka-club ka naman na galing ka sa work. Nasa work ka nun pag nagka-club ka eh. Ano? Ano? Oo, sabihin mo. Di ba remote kayo? Mga naka-open yung mga laptop nyo. Ka-open club. Diba? Ano ka pa nito? Ano? Totoo. Ayun. Wow. I'm not gonna say anything. Gusto ka naman ni Rio. Ano Hindi ka nahuli nun. Hindi ka nahuli. Remote Good kami job. nun. Remote eh. Pre-pandemic pa kasi nire-remote On call pa siya yun On call Wow. pa siya nun. Di ba Dan? Oo. Pre-pandemic pa lang, Nagre-remote na siya nun. Oo. Nainggit Isigaw na pa si lang Rio. ako. Woo! Tas, hello boss? Yes boss? Ano yun boss? Wala kaming calls. Yun nga yung maganda eh. Kasi wala kaming calls. On call lang. May mga You're times having on too call much siya. fun sa work na lang daw. I mean, so nag-work kami sa na lang eh. Sa mga bars, ganon. Basta may internet kami. Kaya lagi kaming may yung mga portable internet. Diba uso yun dati? Puso yun, oo. Yun, meron kami nun. Tapos may may dalawa pa yung ganun. May Globe, may Smart. Kasi kailangan Depende hindi sa ako Depende kasi sa Kaya connection. parang ang tawag dito, okay lang na dalawa yung binabayaran ko. Basta nasa labas ako. Nakakapag-club. Ay, nako. Anong opinion niyo sa sa music? Napunta na sa mga putok sa bar? I like it kasi ang chill ng music nila. Para ako nakikinig ng lo-fi minsan kasi I do like lo-fi. And I mean, for me, I love it. I love the music. Ako? I mean, I like both for me. our generation and their generation's music. I like K-pop, I like P-pop, but ano siya, it's more of like, ang tawag doon, may time lang na nakikinig ako nun. Mas open ka sa? Sa P-pop ngayon. Ako naman, kasi nako-compare ko yung mga songs ng generation natin, tsaka ngayon. Tsaka well, for me kasi, mas gusto ko pa rin yung generation natin. Mas nakakasabay ako sa songs nung generation natin eh. Pag pinatugtog siya sa radyo,
pag pinatugtog siya sa radyo, makakakanta ko eh. Yung ganon. At makakanta ko yung buong song. Lalo na si Dan. Our lyricist is Dan. Okay. Siya naman ako, Dan. May problema ka pa sa akin, Bets eh. So, ganon. So, alam nyo naman, OPM, 80s, 90s, parang yun yung golden era ng OPM. Diba? So, pero ngayon, kasi may time na ang tawag dito, may time na puro novelty songs ang OPM. Naalala nyo yun? Yes. Puro novelty Oo, mga... Puro, I'm sorry, Kay pero... Kuya Willie, ganun. Kuya Willie. Ang tawag dito, puro, Dubi-dubi-tap-tap, dubi-dubi-dip. Ganon. Oo, diba? Kasi yung mga OPM artists ngayon, sulat na sila ng sarili nilang songs. Unlike before. Actually, I like their songs now. Pero may mga times na before sa comments na, Ano? May mga videos. Sino yung singer na yun? Si Doro Nila mo? Ano yan? Ano ba yun? Sino yung singer na yun, Doro? Wait. Let me just open my YouTube Premium. Wow! Is your English good way? Wow! Yeah. May pag-review? May option siya. May option siya sa pag-transfer ng playlists from my old app to the YouTube Music. So it was a seamless transfer, and I was able to use it immediately. So subscribe now to YouTube Premium. See guys, sulit. Mag-YouTube Premium na kayo. Anyway, sino ba to? Hindi si Zach Tabudlo. Sino to? Wait. Tabudlo? Hindi siya. Oh, by the way, I like Zay, the female rapper. Kinakanta ko yung mga kanta niya. Si Janela, there you go. Janela, yes. Janela. Yeah, sometimes I see in the comments, binabash siya or yung song niyang Marilag pa yun. Hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit ba siya binabash? Sorry, I'm not part of hindi ko alam yung mga bali-balita. Bakit siya binabash sa song na yun? I have no idea as well. Pero yeah, maganda yung songs niya. And I also discovered a new group ata. I'm not sure. Pero kahapon kasi may lumapit sa amin na mga bagets. Tapos sinabi, pa-request po, Lamave. Sabi ko, ay, hindi ko alam yung pakispell. Tapos, nahanap na rin namin. Tapos, napakinggan ko, ay, siya. Tapos, lumapit sila ulit. Sabi, Lamave. L-A M-A-V-E. Nakita ko. Anong kanta? Wow! Nakikiin si tita. Hindi ko alam. Wait lang. I think si Lamave. Wait Vibrate. Right, sige. Pakinggan ko mamaya. Ang kulit ng playlist ko. So, may playlist akong OPM. So, makikita mo, I actually have Beanie in the playlist. I have, yung si Giodella and whatever. Tapos meron pang SB19 meron din ako. Tapos meron akong, Sandwich, Betamax. Ayos. Diba? Imago. Never ako nahook naman ako sa K-pop. Nahook naman ako. Paano ba? Pero hindi, parang gusto ko lang sila, K-pop. Parang gusto ko lang, sakto lang. Pero ang tawag dito, hindi ako na-hook sa, ano pangalan nun? BTS. Di ba sobrang sikat na sikat sila? Me too. Oo. Yeah, hindi din ako na masyadong na-hook sa BTS. Pero sobrang na-hook ako sa SB19. Wow. Oh, actually, ang galing nila. Ang galing talaga nila, sa totoo lang. And then whenever they release like a new song, proud na proud ako. Good job, kids. Good job. Gagano na lang ako. Oo Alam nga. ko before kasi sumisikat na sila SB19. Oo. Tapos parang alam mo yung, I'm sorry, pero parang jologs ako sa kanila. Parang ano ba to? Bakit parang napaka-trying hard maging K-pop? Bakit sila ganun? Parang ganun yung tingin ko sa kanila before. Tapos parang ang baduy ng hair nila, ang baduy nila dumamit, ganun. Tapos sikat na sikat sila. Tapos anong tawag dito? Nagkaroon ng ano yun? The Voice. No. Hindi pa Gento. The Voice. Tapos nakita ko, mga judges, kilala ko yung tatlo. Except for one. Sabi ko, sino ba to? Ba't naglalagay sila ng DC Cat? sinerch ko. Nakita ko si Stel, ganyan. Tapos ang dami, galing naman ito. Tapos masayaw siya. Tapos ang galing. Nung kumanta siya ng mga Disney. Tapos
Sabi ko, "Hala, gusto ko na siya. Galing. Sino ba 'to?" Gano'n. Si Stella nag-open sa akin sa SB19. Hindi Sobrang lang gusto ko yun. sa SB19. Same lang din ako nung umpisa. Sabi ko, ano ba naman yan? Ginagaya na naman yung K-pop, whatever. So, paki-include to sa mga shorts na i-upload natin pang rage bait. Tapos, Yes. tapos napanood ko sila in a I think it's a Japanese show, one take yata ang tawag doon. One take. Tapos, ang galing nila. Sabi ko, okay, so this isn't just, going along with the trend. Magaling talaga sila. Ang galing. May boses talaga sila. Yun nga yung sabi ko kasi so yung OPM talaga, nung nung panahon natin, it was like really way better than yung mga foreign songs. Yeah. Kasi yung foreign songs, sometimes they sound alike na eh. Itong Filipino songs, keep it up guys, kasi may variations tayong nagagawa. So, I think we are a very musical country eh. So I think that's worth looking into talaga na seryosohin. Talented. Yes. Parang Namimiss ko expected yung nga panahon sa ng atin. Urban Dub and Franco. Yun talaga, talagang addicted na. Oh my God. Parang expected sa atin bakit lahat ba- na marunong tayong kumanta eh. Magaling naman tayo kumanta. Marunong tayo, di ba, Danica? Of course. Sobrang galing. Ano lang Sige, kasi ako magkaraoke ngayon, tayo. yung boses ko kasi nasa UK ako kaya hindi okay yung boses ko. Pero pag nasa Ako naman Constricted parang ka. may flu ako ngayon. So, that's my it's not really excuse working as out of now. right now. Pero Tagal na ng flu mo, 2 weeks na. Ang mga Pinoy 3 kasi, weeks na. sila, magaling kumanta, di ba? In general. So, kilala tayo na magaling kumanta. So, parang, kahit yung mga tao sa kanto, tambay, manginginom, magaling talaga sila grabe yun, no? kumanta. Nakalabas pa yung chan. Oo. Ang gusto ko sa OPM ngayon, yung mga artist, pagsusulat ng mga kanta nila, sila mismo yung nagsusulat ng songs nila. Kasi Oo. naalala ko nung may time na yung OPM are puro puro covers. Oo. Oo, like Nina, Dark di ba? Puro Ages. cover siya. Pero Oo, magaling ni diba? Nina pag kumakanta siya ng Oo, magaling siya kumanta but it's all covers. Pero Yeah. ngayon, yung mga Oo. artists ngayon, they make their own songs. Mm-mm. Kaya yun yung gusto ko. I think the evolution of Pinoy music is going in the right direction. Mas nare-recognize nila ngayon, especially with social media. Isipin mo, ang daming foreigners na nakikinig ng mga Pinoy musicians natin kahit hindi nila maintindihan yung lyrics Yeah. because it sounds good to their ears. Yep. Alam mo yung pinapanood ko talaga, Ano? the thing I love watching sa YouTube is yung foreigners react to this singer or that singer. Si Morissette Amon. Talagang hinahanap ko kasi gusto ko talaga yung mga foreigners pag pinapakinggan si Morissette. Kasi ang powerful niya kumanta, 'di ba? I love it when they watch her sing and they react to her. Yun yung pinaka-favorite kong pinapanood, yung mga foreigners react to this singer or that singer. Parang yung SB19, pati yun, pinanood ko. Gusto ko talaga SB19. I like them a lot. Si Stel, di ba, kumanta siya parang solo. I forgot what song he sang. Tapos, yung nasa audience, I forgot who was in the audience, a foreigner. Galing na galing talaga sa kanya. Sabi ko, ganyan talaga. That's how I sing too. Pero, I'm on voice rest right now. Alam mo, may isa pa akong pinapanood na Japanese. Tapos tinatranslate niya yung mga songs, OPM songs to Japanese. Oh. Parang, what if this song is in Japanese? Tapos meron din parang band na ganun, kaso Japanese ata sila, or half Japanese, half Filipino yung girl, or something like that. Pero yeah, Oo, yun. Hindi ko alam ko yung pangalan, iisip ko yung pangalan. Kasi parang, ang ganda. Gusto ko panood. Kahit hindi ko naintindihan yung Japanese language. Ang ganda ng melody ng song, ng tono ng song. Ang ganda. Pero at least you know the song already. If they're singing I know the song Oo, diba? already. So, alam na natin yung title and then the way they sing it as well is nice, diba? So, okay din Oo, siya. at saka, kasi parang in a foreigner perspective, kasi hindi naman nila naintindihan yung Tagalog eh. More thing I want to add to the P-pop, Hindi ko alam kung alam niyo yung group na G22. The three girls. G22. Ang Parang ganda no. nila. Nakita ko yun. Bago lang sila, First of diba? all, Bago lang ba sila? I think medyo matagal na sila, pero they're not really, as promoted as Beanie. Pero if you listen to them sing, they're really singing. As in, first of all, ang ganda nilang lahat. Silang tatlo. maganda Actually, nga sila. dati 4 sila daw, but now they're just 3. Pero ngayon, ang ganda nila. Tapos ang powerful ng boses nila. Parang nag-perform sila yata sa China.
one time. I don't know if it's this year or last year. Tapos talagang nakatunga nga yung mga Chinese when they were performing. Kasi parang mga siren talaga. Sabi ko, ang galing. I sing like that. Pero Sayang. naka-voice stress ako. Okay. Kasi sana this is their time to shine because they look really nice. Eye candy na sila, and then from what you've described, may potential talaga siya. I hope they do focus on them. Tama. Diba? Before yung mga 20s, the entire time, wala akong pakialam sa Pinoy music scene. Tapos ngayon, like, na-appreciate ko talaga siya. Kasi naman yung 20s, girl, ano bang doon? Ano bang meron tayo noon? I'm Grabe, may sorry. Pinoy magagaling music. naman ng 20s. What do you mean 20s ba? Early 2000s. Madaming magagaling nun. I agree. Pero kasi, like what I said, parang puro covers at puro novelty songs. I'm not a fan of novelty songs. Mga spaghetting pababa, jumbo hotdog. Oh my God. Funny covers. Yeah, I think I ranted about it noong early 10s ata yun. Diba? Puro covers. From Sarah Geronimo to Nina to someone, puro covers. Kailan ba yung kay Salbakuta? Oy, grabe. Pero diba part of it, parang yung kabit. Alam ko yung kabit. Oo. Diba? Ano yung kabit? It really hurts. Magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili mo, hindi makuha ng buo. Okay, alam ko. Nice. Kala nyo, Pag narinig to ni Lee, maiinis siya. Kasi tinatry ko siyang kantahin ng weekend. Yung ano? Salbakuta! Salbakuta. Ano ba yung... Salbakuta pala yan. Yung yung hindi, Stupid Love. kabit yung kinanta ko eh. Hindi niya gusto? Siyempre naiinis siya. Ay, ano ba yung kinakanta mo? Kabit yun eh. Sa puso ko'y nag-iisa. Kahit okay. iba. Yun. Kaso ano yun eh. Parang mga 2008 ata, 2007 yun eh. Fun. I love Anyway, going to from OPM naman, going to foreign music. What do you think of yung latest release ni Taylor Swift? Ano ba yun? Ano ba yung kanta ni Taylor ngayon? Halimutan ko. See? Unremarkable po, Taylor Swift. No, it's not. Hindi ko lang maalala yung lyrics, pero yung song, it's really catchy. I love it. Nagagalit. I have Taylor Swift in my playlist, pero piling kanta lang. And I'm not really, I don't seek out the new music. Tapos pinapanood ko ngayon online yung mga scenes or mga events na nagiging narcissist daw siya. With other artists. Oo, ang daming ganong video ngayon how Taylor is with Sabrina Carpenter or with si Olivia Rodrigo. I love Olivia Rodrigo. Yeah, I like her as well. She is good. She's good. I think she needs to have more basta more. Ayun, okay naman yung song na The Life of yung sa album na The Life of a Showgirl. Yung The Fate of Ophelia. Yeah. It's a TikTok song. Yeah, that's why. I like it anyway, yeah. Tsaka yung That's where I Opalite. actually get my new songs. Sa TikTok. Ako din sa TikTok din ako ng bagong kanta eh. More on the reels. Kasi hindi naman talaga ako nagti-TikTok eh. Kasi usually what's on TikTok is also trending sa reels ng Facebook, sa reels ng Instagram. So, it's the same. Parang iisang lang sila, universe lang Nasa sila. Insta lang ako. Ayun. Yun. So, kung I ano love- yung narinig ko sa I- Instagram, I- it's the same. I love Insta, pero ang hirap mag-search. Pagdating sa TikTok, honestly, I have it for recipes. Ang dali mag-search ng recipe. The short videos lang siya. So, it's not like you're watching entire YouTube video on how to cook something. no. Madali lang. So, if I wanna learn how to cook something, sige, hanapin ko siya. Saglitan lang naman yung videos nun. Syempre, doon ko din narinig yung mga latest music. Like, kanta to. What are the kids listening to now? Yeah, I like Sabrina Carpenter as well. Yeah, I love her. Pero fun nung Man-Child. Yung before na I song haven't listened to niya. that. Ano ba yung unang song niya na nalaman ko? Yung Nonsense, yun. I like Oh, that, that's yeah. one of my favorite. Yeah, Oo. and then tapos nagulat ako talagang siya yung Please, 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 yung Espresso. Yun, a Man-Child. So sabi ko, sana tuloy-tuloy na kasi talented siya. Kasi siya yung nag-rap. Akala ko nga nung una, cutesy siya. Tapos nung pinakinggan ko, sabi ko,
Hindi siya cutesy-cutesy. Pagka-explicit. Yung nonsense way pagka-explicit eh. Pero yan. So yeah, I like Sabrina Carpenter. She's very cute kasi late. Late niya lang. How tall is she? How tall is she ba? Parang ano lang ata. Maliit lang siya. Maliit lang. Makikita mo eh. Talagang yung mga normal height ng mga dancers yan. Tapos naka-heels siya. Sabi ko, oh my gosh. Okay. Cute. I also, by the way, I also really like Aurora. Oh yes, I like her as well. I like her. I like her personality as well. I like watching her videos when she's talking kasi ang weird. I love it. Para siyang Bjork. Pero she's more of a still normal person. Bjork ba? Oo, grabe Si Bjork. It's like talking Iba to an talaga si alien. Oo. Iba talaga si Bjork. Even the music is alien-like, di ba? Yes. Ito kay Aurora, it's more like fantasy. Yes, I love it. I haven't listened to Aurora. Buti na lang pinaalala niyo. Thank you. Mahirap kantahin, girl. Sorry, kakantahin ko sana kaso medyo mahirap kantahin yung kanta niya. I listen to Aurora. Ano ba yung uso? Hindi, may parang yung popular talaga yung And I was running far away. Oh, yeah. You know what? Where I started? Yeah. Actually, late ako kay Aurora. Sa totoo lang, late ako kay Aurora. I don't listen to her music, but I watch her videos, yung mga interviews niya, kasi ang cute niya. Pero when they released her song from One Piece, yung live action, yung My Sails Are Set, Diyos ko, na-addict ako. Sabi ko, oh my God, that's a good song. So, hinanap ko. Tapos may pinanood akong cartoon movie. I forgot what it's named, pero tungkol sa wolves. Tapos may song, it looks like an old movie. Tapos pinakinggan ko yung soundtrack. Sabi ko, parang boses ni Aurora to. Tapos nakaka-addict din yung song niyang Running with Wolves. Anong show to? Movie, Running with Wolves. Wolfwalkers. Ayun, Wolfwalkers. There you go. Oh, I love that movie. Yeah. Papanoorin ko. And then, nakakatakot yun. And then try looking for a singer. Parang she's in the same line as Aurora. Somehow, yung weird fantasy music. Tapos Pinay siya. Half Pinay, half... Yellowker? Yellowker. Yeah. Parang nakita ko siya sa Instagram. Parang pina-follow ko siya sa Instagram. Pina-follow ko siya. Ang galing niya talaga. Ang cute-cute niya pati. Tapos talagang recognize siya internationally. But I don't think she's really too promoted here in the Philippines kasi kakaiba yung genre niya eh. But ang galing niya. Pang soundtrack siya actually. Pwede kang gumawa ng movie with her music. Their music, I'm sorry. I don't know what the... Grabe. What they call them. Yan na naman tayo sa pronouns. Ay, isa pang pala, favorite kong pinapakinggan ngayon si Poppy. I don't know if you Poppy. Watch yung videos niya. Medyo rocker. Ang galing niya. Ang ganda ng boses niya. Di ba nag-scream na siya ngayon? Yes, she wanted to be a pop girl. Tapos, yun, parang hindi kumagat yung tao sa pagiging pop niya. Tsaka kasi may pagka-weird yung visuals niya, which I really like. Kasi parang gumagawa siya ng conspiracies about, yung parang yung lore niya, ganun, lore ni pop. And then, na parang hindi siya totoong tao. Oo, tuwang-tuwa ako kasi dun sa So, I kind of followed her a bit. Tapos, nun nagulat na lang ako, nag-metal na siya. And then, she's really good sa I think she has a song with Amy from Evanescence. Let me listen to that later. Yeah. Nagulat ako. Magaganda pa naman ng mga boses nila. So, sobrang wala lang, nakakatawa. Parang nagkalo-halo yung generation. Pinapanood ko yung mga interviews ni Poppy, yung ang weird na mga sagot niya. Sabi ko, I love it. Yes. Tsaka ang ganda ng video. Hindi pa siya ng Illuminati. Oo. Ganda ng music videos niya, fairness. Really? Hindi ko pa napapanood. Ang cute niya. Sobrang, dun ko siya napapansin. Ang cute niyang bata. Bata talaga. Hindi na. Medyo dark na yung dark na ata yung niya, aesthetic niya ngayon eh. Tama ba? Para siyang baby metal. Ayan, yung baby metal band. Medyo lolly ang dating. Pero hindi siya lolly completely. Okay. It's more on talagang goth metal-ish. Yan. Tapos, tawag dito, yung boses niya ganun pa rin. Yung talking voice niya, I mean. Very distinct sa screaming voice niya. Well,
Oh, gulat Kasi din ako first na actually. ngayon. Matagal ko nang actually parang nung na-discover ko siya, nagulat ako na may mga singer pala na ganito. Anong ganito? Yung kumbaga may mga singer pala na kasi parang ngayon kasi parang yung parang sabihin natin, sige, nung pagkalabas ko ng college, wala akong masyadong alam sa pop culture, sa popular music kasi nakafocus ako nun sa emo pa rin. Yung kumbaga yung same generation ko, emo, screamo, metal. Tapos Japanese anime songs, J-pop. So ganun yung range ng music na pinapakinggan ko before. Tapos bumalik ako sa OPM siguro mga 2015, mga ganun. Hindi, 2014 bumalik na ako sa nakikinig na ako ng popular music. Nakikinig na ako ng mga latest. Tapos may times na naman na parang bumabalik ako sa parang nagiging enclose yung yung genre ko. Hindi ako nakikinig ng other music. Tapos yun. Ngayon. Oo. May ganun ako. May mga ganun. So, dati nalala mo, puro 80s, 90s lang ako. Dati may ganun ako dati. So yun. So laki ng pasasalamat ko sa TikTok or sa mga Reels. Kasi sa Reels naman talaga, hindi ako sa TikTok. Sinasabi ko lang TikTok kasi yung main idea ng quick videos talaga is from TikTok. So yung mga Reels, doon ko nakuha yung mga new music na napapakinggan ko. Tapos, ayun. So, ayun, para sa akin, pag nakikita ko sila, natutuwa ako kasi sabi, ganito palang mga singer. Tapos parang, I like this song, parang ganon. Tapos mas na-appreciate ko yung wide, yung variations ng genre na kaya kong pakinggan. Ako pa ba, may pinapakinggan ako na from 1940s eh. So, ako din. Same. So, ayun. Natutuwa lang ako na mas na-open yung kumbaga yung mas wide ngayon yung open yung music industry tapos mas madami nakaka-discover ng other songs dahil sa Reels. So again, it's quite good to have that kind of sa social media. Openness sa social media. Good jobs. Okay siya. Tapos mas open siya sa creativity. Ako I kinda miss yung yung sa atin dati, yung nagpapayabangan tayo kung gaano karaming music yung alam natin. Oh my gosh, nag-gatekeep. Minsan nag-gatekeep pa tayo ng music. Yes. Gatekeepers lang. Oo, ganun tayo. Yun yung natin, culture natin before. Yun yung uso sa atin. Word of mouth po kami noon. I think right now, I feel much happier that I'm more open to different kinds of music. Dati kasi hindi eh. Siyempre meron akong lifestyle na. It's a lifestyle, yes. I have to feed every month. Lifestyle that I have to feed every month. Ay, yan? Tawag dito. That's going to be reserved for an episode in the future. Yung mga culture, millennial culture. So, yung culture. Through the years. Yeah. What? Through the years? Ang tanda na natin. Through the years. Parang iiyak ko, parang graduation, ha? Yeah, never let me down. Charot. So, meron pa ba kayo? Kasi just saying, it has been like an hour and 40 minutes. 45. I'm all done. Yes. Goods na ako. Goods na. Utang na loob. Goods na tayo. Yeah. Guys. Yeah. Yes. Thank you for listening to our channel. Listening to our podcast. Kayo, ano bang naiisip nyo na popular culture? Anong mga comment nyo about it? Like, ano ba kayo? Agree ba kayo sa akin na hindi maganda yung sneaker culture? Yung sneaker na. I totally disagree with you. Yeah, I hate that sneaker talaga. For me, I'm not saying na hindi siya maganda. It's just not the style for me. Yeah, I don't like it. Okay. Okay na yan. Anyway, guys, ano yung mga tita thoughts nyo about the current culture? We would love to hear it from you. Comment down on the comments below. Yeah, comment down sa Spotify. Dahil may Spotify kami. Comment nyo doon. Tapos sa YouTube, comment down din, please. And also sa Spotify, meron kaming review. Review nyo yung podcast namin kung tamang direction ba yung ginagawa namin dito sa podcast namin. Kahit para kaming may ADHD, pa iba-iba kami ng topic within that episode. Pero yeah, let us know what you think about our channel. And also like and subscribe. Yes. See you in the next episode. Bye! Bye!